Ayan. So, mag-update lang po ako dito sa pot na ito. So, nilagay ko dito si T-lines. Ito yung common na T-lines na nakikita natin. So, nasa ano lang kasi yan eh, yung maliit na lalagyan. Tapos, super drainable nung kanyang soil mix. So, ayan. Nilagay ko na siya dyan kasi nata-dry out na talaga siya kahit kailangan talaga, didiligan mo siya lagi. So, dito, hindi ko na pinakailaman yung ugat niya. Basta sinuksok ko na lang siya dyan. Tapos, dati, di ba, ang toppers ko dyan is yung Kiryu. So, nilagyan ko na sila ng lavara. Kasi, umaangat nagugulo pa rin. So, pag ganito kasi kalaki yung pot mo, tas nagdidig ka, nagugulo, tas ang pangit nila tingnan. Kaya makikita nyo, may mga Kiryu pa rin na lumilitaw. So, yun nga, maganda din yung lava rock na pang toppers, especially sa mga cactus, tsaka yun nga, hindi nga kasi sila lumilitaw. And upon seeing that is meron na siyang flower bud, so we can pollinate din and recheck natin kung makakapag-pollinate tayo. Sana maabutan ko yung flowers niya. And ang laki na nila, ang bilis naman nila lumaki. So, good thing for a cactus. Pag nilipat mo sila sa malaking container is ganun din sila lumalaki. So, ang gamit ko ng fertilizer, bunny poop pa rin. Bunny poop lang ako ng bunny poop kasi tested ko na siya at gusto ko siya. Ayun. So, ayan. Morning spot po, afternoon spot po yung sun nila dyan. So, ito, para na siyang masusunog before, pero nagulat ako na hindi naman. Kasi dati, yung itsura niya, nangingitim na. Tsaka ito. Tapos ngayon, ganyan naman yung itsura nila. So, amazing, right? Tapos ito yung original na cactus dyan. Ayan, 'di ba? Tinabunan ko siya. Nung nirapat ko to, tinabunan ko siya. Sabi ko, aangat din siya. Ayan na nga't umaangat na siya. Diyan mo din kasi malalaman na lumalaki na din sila. So, it's nice to see na they're in good condition and mas maganda sila ngayon. Mas healthy silang tingnan. Ayun. Yung mga nilagay ko dyan, yung mga, yung mga hindi variegated. So, totoo yung chismis na madali silang alagaan kesa doon sa mga var. And ayan, mukhang enjoy sila sa pot na yan. That's a good thing. So, ayan, si zebra din, di ba dati nangingitim yan? Nag-green na siya. So, sabi ko, ganun pala kako yung zebra. Kasi para na siyang patay na nangingitim, talagang yung ganito niya, maitim, pero ngayon, healthy na siya. 'Di ba? Ang healthy na niya. Tapos, tinutubigan ko po yan lagi. Kung paano po ako magtubig sa gym, nagmamoist ako every 2 days. Sa kanila naman din, every 2 days. Tapos, ayun, basta tinutubigan ko lang. Kasi, yun nga, para silang nade-dehydrate. So, ang cactus pala, kahit magdamag sila sa initan, kung didiligan mo din sila lagi, kaya nilang labanan yung init kasi sobra pong init ngayon summer. Pero, ayan, ganyan yung itsura nila. Akala ko talaga masusunog sila, yung tipong magwa-white yung balat nila, yung mga ganon, yung parang may scar, but surprisingly, they were like that. Ang ganda pa nila ngayon. Mas maganda sila ngayon. So, magwa-water po ako. Wait lang. Ayan. So, lagi ko po talaga itong tinutubigan. So, di ba meron tong kasing Kiryu, kaya malakas din yung loob ko na magtubig. At saka yung ginamit ko kasi na soil mix is can hold water talaga and nagre-retain ng moisture. So, ayun. Kaya lagi ako nagdidilig. So, kung drainable naman din yung soil mix mo, is pwede naman. Pero, always assess your cactus. So, like I always said, think before you dilig. Ayan. Ayan. So, ito,
ghosty po to na noon ko pa yan tanim tapos parang mamamatay na siya. Nilagay ko na siya dyan. So, parang bumabangon naman. So, hopefully ay mabuhay. Ayan. So, yun lang po. Nag-update lang po ako today. I hope nakapag-share din ako ng tips sa inyo. And again, para sa ating mga gymnocalisio, para mag-flower din sila is kailangan din ng regular water weeks. Ayan. So, dumit ito. Ayan. So, thank you for watching and everything nice at Mitch Succulent Love. Kung nagustuhan niyo po ang ating vlog today, please do hit the like and do subscribe. Ayan. So, thank you for watching and everything nice at Mitch Succulent Love. Your nurse Plantita saying, God bless po at laging mag-ingat.